First of all, congratulations. Thank you. Thank you. This is Allen Berlan. Allen Berg. Si Allen. Siya ay producer ng mga talagang movies abroad na pinapadala doon na magaganda, na mga independent, di ba? So, introduce ko lang siya. Siya yung lumapit sa akin para sa movie na to. Siya yung naging dahilan kaya nakapasok ako sa Rinwa. Oo, kaya nung nalaman niya na kailangan ng funding, so tinry niya ako. Nilapitan niya ako. Last year, no? During your birthday? My birthday, sabi niya, may dadalhin ako in Plan 75 yung grupo. Yung Plan 75 group production, si Iko, tsaka si Eiko, Jason. Tapos yung director si Eiko. Si Chien. Yeah. So, nung pagkasabi niya na meron ako introduce sa'yo, bla bla bla, baka gusto mo lang. Siyempre, pag sabi yung Plan 75, maganda yun eh. Tsaka matinong production, maayos. Alam mo, walang lokohan. Alam mo yun. So sabi ko, sige, dalhin mo. So May 19 lunch, dun sa kanang birthday ko, dumating, ganyan. Dumating siya with the production, tapos pitch lang. Tapos ang pinaka-kick ko is, sinabi na, we're trying our best na masama siya next year sa Cannes. Eh, meron silang record doon, maganda record nila. Ganun naman sa Cannes kung talagang, di ba, pag reliable ka, silat ka, magaling ka, proven ka nila, malamang magpasok. So sabi ko naman, why not? Kasi last year, 3 years ko na sa sa Cannes. 3 years ko na sa Cannes na pumupunta ako doon. First year ko, observe. Kasi gusto kong mag-produce. Ano bang in ngayon, dito tsaka abroad. Second year is dala ko yung Topak, na pinalabas naman doon, di ba? Pinalabas doon. Pero hindi sa main competition, pinalabas na doon. Sa market. Sa market siya, binenta namin doon. Tapos, bumalik ako doon, pang second year ko doon sa MIPCOM, yung Katlia Killer. Bentahan din yun, market din yun. TV series. TV series yun. Tapos last year, dinala na, kami naman ni Angel Aquino, yung silig na short film sa Director's Factory, Fortnite, kung tawagin. Yun yung first day ng Cannes opening, yun siyang palabas na lahat ng iba-ibang bansa, directors, filmmakers, papanoorin. So yun yung third year ko. At the same time, yung second year and third year ko, bumibili ako ng movies ng Nathan. Parang dinidistribute yung like kids. Yung Monster, Picnic. Yung gano'n. Picnic. Ito ngayon, papalabas ko naman yung si Bago na dinab din ni Joey Tori at ni Jong ng Tagalog, yung Korean na naman. So may mga ganon. So ngayon, sa last year, nung lumapit si Allen, yung pagkasabi, pwedeng ipasok to Cannes. Hoping ako mapasok. Kasi 3 years nandun ako. Siyempre kami lahat, diba, parang, sana magka-red carpet kami. Diba? Unang bati mo sa akin, nung pagkakilala pa lang sa akin. Hanapan mo ako ng pelikula pupunta sa Cannes. Actually, okay, kwento ko yan. So, di ba lahat naman, kung kahit sino, plano na, wish, dream, lahat ng, kasi Cannes Film Festival, yan yung pinakamalaking film festival sa buong mundo. So, syempre, lahat ng artista, Hollywood o kahit saang doon nangangarap din na mapunta, magka-award, mag-red carpet. Ako, red carpet lang, okay na ako. So, kaya nung offer sa akin na ganito, sige, why not? Baka pag red carpet ako, maganda, di ba? And at the same time, ma-connection, makilala ka doon as filmmaker, hindi nga artista eh. So ngayon, ang nangyari, natupad yun ngayon. So hindi ako nagkamali na mag-trust kay Ale, mag-trust sa grupo. So yun yung umpisa namin, yung red carpet. At sana, hoping kami meron magsusunod. Next year, meron na naman kami for next year. So, okay, kwento ko yung journey namin ni Alem. Si Alem, 3 years ago, second year ko, first year. First year mo palang pinakilala. Si Alem kasi, tahimik. So, merong connotation sa kanya na parang suplado, na hindi nagsasalita. So, ako naman, Diyos ko, bago ba sa akin ang suplado? May number 1 na suplado sa tabi ko, asawa ko. Diba? Tsaka gusto ko yung mga suplado, mas nire-reach ko yung mga suplado kasi merong dahilan kaya bakit ganun eh. But anyway, sinabihan ko siya, nagkakilala kami, na sabi ko, gusto kong baka kailangan mo ng producer, ganyan, gusto ko makipag-co-prod. Tinignan lang niya ako, sabi niya, okay. Ganun na siya, okay. So, yun pala ang inisip mo. Anong ginagawa ng artistang tungto? Dito, like... Kasi wala akong movie, wala akong suplado nga. Hindi ko naman sinabi. Hindi niya sinabi, nasa isip niya pala.
Tapos ako naman, wala kasi akong pake doon kahit sino. Basta may sarili akong goal, sarili kong mundo, kahit ano ka pa, wala talaga. So anyway, second year, nagkita kami. Biglang sabi ko, ako ha, okay pa rin ako ha, gusto ko pa rin, Chokes, gusto ko pa rin mag-produce ha. Sabi ko, Chokes, na-distract ako. Sabi ko, na-distract ko. Sorry, madala ko. Gusto mo pa rin nagkita tayo ng second year. Kita kami second year, gusto kong mag-produce ulit, Alem, sabi ko sa kanya. So, umiti na siya. Tapos yun na nga, nag-offer siya ng, meron ganitong grupo, bla 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 bla. Sabi ko, sige. So, yun yung second year na in-offer niya yun nga last year. So, yun na. Ikaw, kwento ka. Kasi hindi ka naniwala sa akin. Hindi nga ako pinaniwalaan. But then eventually, kasi nga, nung nakikita ko siya, tapos parang, seryoso pala. Na seryoso talaga siyang naghahanap ng pelikula at gusto talaga mag-produce ng film. Kasi parang, marami na kasing lumapit sa akin before. Hindi pa naman artista. Pero yung mga business people or hindi ganun kadali mag-produce ng pelikula na papasok sa Cannes. Hindi siya basta-basta. So yun. So nung nakita kong sobrang siyang seryoso, kasi by then, ginawa niya nga yung Topak na nag-Locarno. Ako nga, hindi pa ako nagkakaroon ng film na pumupunta ng Locarno eh. So yun, so napabilib ako na may film sila sa Locarno. Tapos, distribute nila yung Monster na nanalo ng best script sa Cannes, na Japanese film din, na parang, okay, so seryoso talaga. And so, every time na may narinig akong possibility na film, na posibleng mag-Cannes, kasi hindi naman to guarantee, there's no guarantee, tinatanong ko siya kung gusto niya. And buti na lang kilala niya yung director ng Plan 75, alam niya yung Plan 75. And so nung nilapit ko, ayun, dun na. So yun na yun, nag-click kami, then after nun, okay, ikikwento niya ako ng kwento ng movie. Ako na lang muna dun sa iba. Like, alam niyo na hindi to Pinoy movie. Hindi cast dito mga Pilipino. Pero hindi kami yung dalawang producer na nagbigay lang ng pera doon. Hindi ganon. Okay? Nagbigay kami ng pera doon for collaboration, co-produce, but pumunta kaming dalawa ng 1 week sa Japan para mag-shooting doon. So kasama kami, like yung script from the start, sinend sa amin, okay na ba sa inyo to? Yung ganon, meron ba kayong gustong i-add o meron ba kayong question? Then, pangalawa, pumunta kami sa Gifu. 1 week kami doong nagtatrabaho ni Alem, nandun. Nag-observe din, syempre. Actually, inisip ko nag-observe ako bilang hindi lang producer, kundi artista, para bang pwede bang yung working, yung proseso nila, yung mga ginagawa nila, pwede bang i-apply ko as producer sa Pilipinas. Pero ako mismo give up, hindi kakayanin. Malulugi ang producers. Sa totoo lang, kasi meron silang, di ba, ikaw nga mag-explain, merong 2-3 hours na parang very strict sila sa time. And then also, meron silang ginagawa na maraming takes, pero yung ibang takes, kikilos lang yung artista, walang dialogue, para lang sa sound effects. Tapos uulitin ulit for other, basta maraming steps silang ginagawa. Tapos sobrang linis. Merong 3 hours na trabaho, tapos 1 hour stop, magnanap, di ba? Tapos 3 hours, 1 hour ulit. Hindi pwede, hindi kaya natin yon. So, sabi ko, pero imaginein mo to, nakakabilib lang sila. Ako, producer, lalo na pag-artista, na talaga ako, na natuwa ako. Kasi sabi ko, sana ganito din sa atin sa Pinas. Dumating kami sa condo, isang condominium. Pumasok kami doon daw shooting. Pagtingin ko, asan yung kable? Wala. Paakyat kami, asan yung kable? Saan yung ganito? Saan yung mga tao? Saan yung ingay? Kasi di ba sa atin, condominium, andun na lahat, yung mga Janet, mga lahat, nakikita mo na kable. Wala talaga at all. As in, yung normal, na walang nagsushoot. Tapos, sabi ko, walang ingay. Pagdating namin doon sa taas, ang mga salita nila na, halimbawa magtanong ka, sasabihin ng, are you okay? Yung grabing respeto nila, so nakakabilib, sobra. Tapos walang ingay, wala respeto dun sa condo. Tapos
Respeto sa kapitbahay. wala kang nakikita nakatambay, yung ganon. Nakakabilib sila. So yun gusto kong i-adapt pero mahirap sa atin talaga, promise. Ang hirap. Nagagawa yun, walang camera. Saan mo nakaset up? Naka-set up sila dun sa kwarto itself. Tapos battery operated. Oo. Tsaka nakasaksak lang. Basta ang Walang ganda. generator. Hindi nakakaabala sa mga... Hindi, bawal. Ba, Japan? Bawal. Very strict sila. Yun. Very respectful of their neighbors. Tapos, yun na. So, shoot kami doon. Bumunta din, when in fact, pumunta sila dito. Nag-shoot kami doon 1 week. Then, pumunta din dito ang buong cast. Yung bidang babae. Tapos, nag-shoot kami sa Tally Beach, Batangas. So kami ni Alem, kami ang naging location manager, kami ang bumuo ng lahat saan mag-shoot, pati food, lahat, buong production, kami naman. So, hindi lang to co-prod, bigay ng pera, kundi pati trabaho. Tapos nakakatuwa kasi may Japanese cinematographer, may French sound team, pumunta rin sila lahat dito. Tapos katrabaho nila yung Filipino production designer, Filipino assistant director, may Japanese assistant. So parang may counterpart, nagkaka-counterpart. So makita mo na kaya pala nating tumapat ng mga Pilipino sa mga French, sa mga Japanese, sa mga Singaporean na filmmakers, Yung na mga film Filipino, workers. dito lang nagtrabaho. Yung sa Philippine leg Dito, lang. yes. Kumuha yes. kami dito. Hindi sila involved dun sa Japan leg. Hindi sila Kami lang talaga dalawa. So kumuha lang kami ng buong team dito. Oo. So yun, kami naghanap lahat. Name it kami. Location, So hindi man to Pinoy movie na Filipino movie talaga, hindi man to na sinasabing bida Pinoy, pero may nagtrabaho ang mga Pinoy dito sa loob ng Renoir. Nakita nila yung kapasidad ng Pinoy. Bakit sila nag-film sa Philippines? Partly because kasali kami. We wanted din the Philippines to be involved talaga. Originally naisip ang peg talaga nung director Santorini. Siyempre masyadong mahal to shoot in Europe. So the other option was Singapore. So pero parang kami medyo binida namin yung Pilipinas na Where does the story go na dito napunta ang story? it's supposed to be kasi an unknown location na open sea tapos may yate. Nasa loob ng isang yate. So pwede kasi siyang gawin anywhere. Basta ang peg niya lang dapat kasing ganda nung Greece. At dapat hindi siya mukhang Japan. Mini-mention ba na Pilipinas? Hindi mention doon sa film itself. Pero Hindi. makikita mo sa end credits. Actually doon ako na proud. Na makita mo yung pangalan ng mga Filipinos. Tapos inaano nila, may Japanese name. May Japanese name yung mga Filipino crew. Ilang countries pala yun? Marami-rami. Japan, France, Singapore, Indonesia, Philippines, and Qatar. Yung innocence ng bida namin. Yung napaka-innocente niya all throughout nung movie. Tapos, akala ko nga mag-best actress siya talaga eh. Kasi sobrang galing nung bata. Yung mata, yung body language, ang galing. Yun yung Ang chismis ganda. actually. Yun yung malakas dun sa umiikot eh. Oo. So, yun. Pero yung Sid, di ba nag-name competition siya? Nag-campaign din kayo, parang ginagawa sa Oscars. Wala. Wala Ang Cannes, magsasabit ka. Tapos silang mamimili. Walang campaign kasi lalo na yung mga Pranses, mas maano sila doon, mas mata-turn off. Yes. Pero syempre, tinitingnan nila yung track record. Kasi si Chie, yung director, had yung Plan 75 nga, nag-premiere sa Cannes, hindi lang sa main competition, pero nanalo siya ng isang special award as a first-time director. So on that note, on that strength, we feel na makukuha siya ulit. Of course, dapat maganda yung pelikula. Kasi yung mga ganun yung mga festivals parang inaalagaan, parang ganun din. Yung discovery nila, gusto nilang alagaan. Plus, one of the things our Japanese producers did, naghanap ng sales agent tsaka distributor na French na medyo malakas yung connection sa Cannes na yung pelikula na napipili talaga. So isa yon. Again, it's not a guarantee, but you set the plus
also the public television Arte was also involved and they got the French fund. So yung question ko kanina, sige. Miss Bea, as a producer, gano'ng kalaki yung investment? Secret. Pero, Uh, okay din. oh, it says maybe 1/4. Hindi ko alam eh. Basta Hindi it's a ko part, alam. it's a significant part of the budget. Covers mostly the Philippine shoot. Yung question ko kanina, where does the film go after Cannes? So ngayon, merong mga ibang festivals na nag-invite sa pelikula. We cannot say it yet. Kasi yung mga festivals, gusto nila, sila ang nagpa-press conference. Sila ang nag-a-announce ng pagpasok. Pero meron ng A-list festivals, medyo marami-rami na nag-invite sa pelikula. Plus, of course, it's going to be released in Japan next week. June 20. It's going to be released in France Yes. soon. August yata, I forget. Oo. Tapos, of course, in the Philippines later this year. Yes. So, Ano nila sa movie? Maganda yung reviews. Maganda yung wala reviews. yung reviews. Wala sila panood. Wala kaming napanood. Wala. Pero ang ganda ng reviews naman. Pero ano pakiramdam na nasa main competition yung Masaya kami, syempre, di ba? Naka-red carpet kami, di ba? So, kami ni Alem, tuwan-tuwa, smile lang na smile na nagawa namin. Sulit na sulit niya. Ang dami niyang nakitang mga Hollywood. Oo, so yung nandun kami, nakakatabi namin. I mean, di ba, being an actor. Naka-CR. Artista din ako eh. So, syempre, mga artista, isa din yung makita mo lahat ng mga Hollywood actors. Nag-fangirling ako doon talaga. Parang, enjoy. James Franco nga. Ayun. Hindi, kasi ang una kong nakita, galing akong banyo pag ganun ko. Ito siya kalapit. Kate Blanchett. Then, ang sumunod, ako naman, so parang napatulala ako. Kuha ko ng phone, wala na, nakalagpas na. So, yung alam mo, syempre, di ba, Kate, yung pinapanood ko, yung galing nun eh. Ako naman, nagigil na ako, bakit hindi ko naisip? Malay ko ba? So, umihi ako ulit, hindi ko na-expect ulit. Pagdating ko, si Halle Berry, andito. Tapos si Juliette Binoche. Tapos sino yung Italian actress na famous nila, naging jury. Yun, tapos bumilib lang ako kay James Franco kasi kinuwento ko nga kay Alim, sanay ako makita ng mga Hollywood actors na mahirap talaga magpa-picture sa kanila, as in mahirap. Tumatanggi sila talaga. But itong si James Franco, si Direk Arvin Villarmino nandito, nag-uusap kami. Tapos biglang, eto sa akin, may nakatalikod na lalaking gumanon lang. Tapos sabi ni Arvin, James? Gumanon lang siya, James? So ako naman ganun, James, lumagpas na siya. Sabi ko, James Franco? Gumanon lang, James Franco? Humarap siya sa akin, tapos nag-sign siya ng parang, hindi ko alam kung ano yung sign niya. Basta sign lang siya. Ako kasi, parang nung time na yon, wala, naano ko lang yung pangalan niya, James Franco, tapos gumanon siya, nag-sign siya, ganon. Pumasok na siya sa room. After mga 5 to, more than 5 minutes, bumalik siya. Nag-uusap kami ni Arvin, hindi ko na in-expect na babalik siya kasi parang ganun eh. So, bumalik siya, tapos nung nakita niya ako, sabi niya, let's go. So, ako parang, oh my God, Hollywood actor to, bumalik talaga. Bihira kasi gano'n, no? So, nagpa-picture siya, tapos sabi ko, thank you, sir, thank you, Franco, thank you, James, gano'n ako ng gano'n. Tapos sabi niya, gumaganon lang siya, tapos nagpa-picture ako, tapos yun naman ding palabas ng mga tao. Yung nandun kami sa awarding, naghihintay kami. So makikita mo, nasa harap ko si Halle Berry, andun si Kate, andun sila Riley, si Riley na mga nagpe-perform, lahat ng mga actors sa kanila. Kaganon kami ni Alem, biglang pagtingin ko, wow, ang ganda niya, super ganda. Ang layo eh. So nung hindi ko in-expect naman, pag tayo ko sa harap dito, yung asawa ko, nauna ako, pag harap ko sa asawa ko, as in katabin niya mismo si Elle Fanning. So parang, okay, sulit na. Yung natutuwa ako kasi artista din ako at fan din ako at the same time. At bilang producer, parang ang bilis ng pag-improve o pag 'di ba, pag level up ng Nathan na nakapasok ka agad ng
kapag red carpet kaagad, di ba? With, of course, sa tulong ni Alim. And how I wish maraming katulad yung producer na hindi madamot. I mean, sinabi ko naman sa kanya, kasi syempre naintindihan natin, negosyo natin, kailangan mong protectionan yung mga connections mo. But with Alim, talagang ito, dinadala niya ako, ini-introduce niya ako sa lahat. Na, ito, this is Sylvia, this is Nathan Studios from the Philippines. So, ini-introduce niya ako. And hindi siya takot na parang didirekta ako sa producer. Sinasabihan pa niya ako, gusto mong trabaho ka ulit with them? Go ahead. So ako naman hindi, alam tayo to. Alam mo yon. So tiwala kami sa isa't isa. Yun yung maganda sa amin. Yung isang mentor ko kasi, ganun siya. He's a Thai producer. But nag-program na siya for Cannes, for Toronto, Tapos nagtayo siya ng workshop, yung CFIC. Although tapos na, nag-end na. Pero nung binubuo niya yun, tapos sinashare niya lahat ng kaalaman niya, all his experience, people are asking him, he told us, people are asking him, why are you sharing all your secrets and why are you doing all this? Tapos sabi niya kasi, high tide lifts all boats. So kung collectively, Southeast Asia is doing well, collectively, Filipino films are doing well, mas mapapansin tayo, mas mabibigyan tayo ng slot, mas mapapansin. Hindi lang nila papanurin ang first 10 minutes kasi ganun yung mga programmer. Papanurin ang first 10 minutes. They will really pay more attention to us. And ngayon nga, yun yung nangyayari. Na papansin, ang daming Southeast Asian films. So, nagkakatulungan kami ni Alim ngayon na kahit sa maliit naming paraan, nagtutulungan kami na makikilala kahit papano tayo. Of course, kilala na tayo. Meron na tayong Jacqueline Jose doon. Meron na tayong Dali De Leon. Pero, di ba, meron ang Lea Salonga. Pero, ibig sabihin dito sa mga movies na pumapasok sa kan, kung pwedeng makatulong pa na madala doon ang mga crew, mga producers, mga hindi lang actors kundi mga editors lahat, malat ng Pinoy, i-showcase doon yung talent natin na kaya ng Pinoy, why not? So, yun lang talaga, thankful ako kasi yung trust ni Alim sa akin, sobra-sobra na may ganitong producer na hindi point, madamo. Gusto mo ba gumawa ng isang Filipino movie na pang-internal, Yes, na yun yung Filipino-made? Yes, kasi 'di ba, ang mahirap lang naman yung makapasok kayo. 'Di ba? At least kahit papaano pag next time meron kaming ito naman pag meron kaming ipapasok doon sa Cannes o sasabihin na sige, meron kaming entry kahit papaano, pag sinabing Nathan o Daluyong, merong nakapasok kami ng rin. May ganon, may record ka. So yun. Yes. So yun yung maganda. Ako lang talaga naniniwala ako pag nagtutulungan ng mga Pinoy producers, filmmakers, magkakaisa, kaya natin kasi magagaling tayo Kasi Nathan also produced some of my other films na yung iba hindi pa nire-release, yung iba gagawin pa lang. Hindi, not necessarily na, of course, nandun yung baka pumasok, pero hindi naman guaranteed. And yet, dahil maganda yung kwento, dahil nagustuhan nila, nag-i-invest pa rin sila, tumutulong pa rin sila. So yun yung na-appreciate ko sa Nathan. Kasi yung iba, parang pinipili lang yung alam mo yung tutulungan, ganyan. Pero sa kanila, hindi. Parang as long as nagustuhan niya yung project, gusto niya yung tao. Kaya, maganda. Kamusta yung international release? Ngayon, patapos na kami sa post-production. So, ayun, hoping na eventually within the year, makahanap kami ng isang magandang premiere for it bago ipalabas sa Pilipinas. Kapasok namin sa mga malalaking film festival. Meron na mga target, pero syempre, ang usapan kasi doon, hindi mo pwedeng sabihin hanggat wala. Like kami, Renua, hindi lang kami Cannes. Meron nang kumuha sa amin na isang malaking film festival din. Pero hindi namin masabi hanggat hindi sila ang nag-a-announce. Kailangan kasi pag in-announce mo at nakita nilang in-announce mo ng ganun, madi-disqualified ka. Pero meron na ang Renua. Pero season was nag-Cannes na? Hindi, Venice. Ng movie? Yes. Mondlo? No. Past film niya. Lingua Franca nag-Venice. Pero jury siya. Hindi. Naging jury siya minsan. Meron siyang dating film na nag-Venice na. Pero yung nagpunta siya, naging jury nag-jury siya sa Cannes, yung Queer Pom. Yung LGBT. Hindi ko siya nag-Cannes. Hindi pa, yung film niya hindi pa. May sabi ba ang Nathan Studio na Hollywood star na na-introduce? Of course, pa-level up tayo na pa-level up. Pwede mong banggitin kung sino ang Wala
pa eh. Wala pa. Pero merong ganong target. Pero kailangan lang ng magandang material, magandang production, magaling na director. Kasi pagdating din dun sa ibang bansa, iba din talaga yung, alam mo yun, mahilig sila like sa kilala ba itong director dito. Mas director actually. Oo, doon. Tapos, napag-uusapan naman yung ganon. Pero mahabang proseso yon. Hindi yun sa isang, alam mo yun, isang pitik mo lang nandyan na. Meron. Oo. Kilala na sa Cannes si Brillante Mendoza, before pa may Dino Broca pa nun. Pero yun na may gano'n na yung impression din ang Cannes sa mga Filipino films. Kamusta yung lately may gano'n sa Brillante? Hindi, actually, My Love Diaz this year. My Love Diaz this year. Last year, Hindi lang My Love Diaz. May film si Love Diaz this year. Yung Magellan. Oo. Yeah. Sa red carpet naman yan, bro, anong alam mo dun sa akin may mga lagi nang red carpet na tayo versus na Tia Wars? I think yung iba yata, they're sponsored by the brands. So for example, ayun, siya kay Kate Blanchett yan. Ako masaya na ako kay Tia Wurzbach. Kasi kasi L'Oreal was the sponsor and I think she is sponsored by L'Oreal. Nandun sila. So, global ambassador siya ng L'Oreal. So, when she walked, nakita ko, si Pia yun! So, may ano yung Getty image na nandun ako sa likod ni Pia na nakaturo sa si Pia doon. Tapos yung ibang, nandun si Pia din, nandito yung mga kasamahan niya, mga models din. Yes, tapos, tinatry kong mag-selfie with them. Mahigpit sila! Tinatry ako mag-selfie, pinigilan ako, tapos if you do it, we will kick you out. Kasi yung sa red carpet mahigpit. Hindi ka pwedeng naglalakad, magsiselfie ka. Bawal talaga. So may mga photographers talagang nandun sa photographers na nandun sa gilid. Nakaabang so sila na. So diretso, pag ganun mo, titingin ka sa kanan. I don't know kung nakita niyo yung mga pinost ko, lakad kami sa kanan, tapos kaliwa, tapos doon nasa taas. Ganon. Mag-selfie, hindi pwede. Tsaka may mga taga-Cannes, di ba, na Pinoy, na nandun sa likod, dun sa mga paparazzi, na sila yung kumukuha sa amin, sinasabihan na kami, may Pinoy doon na photographer. Kaya humarap kayo doon. So, like, merong like yung, like, ang dami kong pictures doon. Kasi Pinoy yun, nandun sa nag-picture pa. Natutuwa nga ako kasi yung mga Pinoy, hindi namin alam. Sentro mismo sila, mga legit silang mga photographers talaga ng mga ng Cannes. So, natuwa ako kasi, tingnan nyo yung isang yung nagwi-wave ako dun sa, nagpipicture, parang sabi niya, Sylvia! Sabi ko, ha? Sino yun? May nakakilala sa akin. Yun pala yung Pinoy ng ganon. Tapos yung isang friend ko na si Chari, nandun din siya sa isang store doon, at sentro, picture din siya ng picture. So nakakatuwa. Mga kapwa Pinoy nagtutulungan. Michael Leyva. Ayun. Tapos yung asawa ko, Frankie De Leon naman. So yan. Parang may jeweler na dream daw makakain kasi talagang paponggaan doon, jewelry and... Talaga? Hindi naman ako umano ng sarili kong alahas gamit ko. Mas tinalugan mo pa. Gano'n naman, yun lang yun. Ano yung nakita niyo sa Cannes na gusto niyo i-adopt sana yung nila, oh my God, sabi ko kay Alem, kailangan natin to kung halimbawang pwede akong mag-suggest ng ganitong klaseng tawag yan? Awards night. Yung nakita ko sa kanila, ang ganda, hindi boring, walang maraming wala, dire-diretso lang. 1 hour tapos. Tas lahat, ang ganda. Alam mo yung, wow, talagang bawa ko sa kanila. Yung mismong ginawang nilang awards night ng gabi yun. Yan, production. So, mabibilib ka. Kasi like yung mga naging judge nila, di ba, mga juror nila, makikita mo talaga. At yung mismo sila ang mga nag-a-announce kung sino pinanalo nila. Ina-explain nila kung bakit yun ang nanalo. Tapos nasa stage lahat, the whole time yung jurors. So hindi yung yung mga jurors, hindi yung iba yung nag-a-announce, and the winner is blah blah blah, best blah blah blah, and the winner is hindi actors, hindi ganon. Sasabihin lang ng isang host, di ba? Itong category na to, let's say screenplay, ganon.
Tapos, tatawagin yung juror, bakit ganyan. Ang ganda ng paggagawa nila. Mas simple, mas maganda tingnan, at alam mo, pag ikaw yung naka-receive, parang, andun yung proud ka, andun yung, ay, sarap ng pakiramdam. Ako nga nanonood, parang ako na rin yung nanalo dun eh. Kami ni Alan, picture lang ng picture. Totoo, syempre. Ngayong 1 foot in ka na sa Cannes, pinaghahandaan nyo na ba ang isang all-Filipino movie para makapasok doon? Yes, naghahanap kami actually ng proyekto. Kailangan maganda talaga para makapasok tayo doon. Kasi iba talaga yung Cannes. Ang hirap talaga. Una-una tinatanong nila sino director. Malaking factor yun. Tapos, titingnan nila kasi hindi, art film yun din eh, doon eh. Hindi yung, alam mo yun, hindi siya commercial. So, pag merong darating na ganong project sa akin, like sabi ko nga kay Alim, hanap ka kahit let's say, script ng ibang bansa na i-adapt natin sa Pinoy, why not? Basta maganda. So, how to nagluluto na kayo for next year na si Arvin ang pwede mag-direct? Okay. Si Arvin kasi, meron siyang, nanalo siya, di ba, ng best script. Yung, yung ginawa niya na Ria ang title. So, yun. Nanalo siya, so ini-expect ng Cannes na i-full length yun at babalik sa kanila. Kasi si Arvin, Direk Arvin, may record na dun eh. When in fact, siya yung nakapasok ngayon ng may short film. Agapito. Main competition din tapos sila. Last year, may film din siya sa ibang section naman. So, ngayon, yung Ria naman ngayon, kino-proud din namin, kami din yun. Hindi naman si Ria ang title. Hindi si Ria ang title. Pero syempre, wala pa rin assurance. Wala pa rin assurance. Kahit nanalo na doon, yes. Nanalo, pero in-expect na. Iniintay yung full-length movie niya doon. Depende pa rin sa pagkakagawa. Yung mga festivals ganon, they write to me sometimes na pag may nalaman silang may ginagawang pelikula at meron akong like for example with Isabel Sandoval, festivals will ask us for a copy of the film too. So, wini-waive nila yung submission fees, ganyan. Tapos we submit to them directly. Mas napapansin. May nasubmitan ka na ng Moonglow for like that? Ngayon, we're in the process of looking. Kasi Moonglow is also co-represented by CAA. Yung agency nina Tom Hanks, nina George Clooney. Kasi CAA kasi si Isabel. That's her talent management team. So they're helping the film. Gaano ba ka-early mag-prepare for kasi yung Renoir, kailan tayo nag-shooting? August. Ayun. So from then, you prepare, you do post-production, submission March. Deadline of submission March. So from August to March, nagpo-post-production. Pero yung general parang tingin ng mga people doon sa about Filipino filmmakers? I think ngayon, mas not so much yet as Filipino, but more of Southeast Asia. Kasi nga akong Filipino, Love Diaz, Renate Mendoza. Pero ngayon, yung Southeast Asia, mas natutunugan. So yung mga batang Southeast Asians, yun yung nakikita nila, napapabilib sila. So yung Agapito ni RV, maganda ba impression? Yes, maganda yung impression. I've talked to some of the programmers who programmed it and they're very, very proud of the film. They found it a piece of cinema that they want to champion. That's why they selected it. So ibig may cast na raw yung Ria. Balik tayo sa Ria. May cast na daw. May cast na Ria. When in fact, bukas, first day shooting namin. Yes. So, kasi may hinahabol kaming deadline para ma-submit sa Cannes. Huwag niyo po na sabihin mag-shooting bukas. Kasi meron kaming French funding. May French funding. Tagalog naman eh. May French funding kasi kaming hinihintay. I-edit na lang yung banda. Okay, but anyway. Mag-shoot na soon. So yung casting, what's it about? Okay, ang dalawang artista lang sa amin na sa main tawag niyan si Nor, no? Ang Ria. Ang Ria, yung bida, pero kumbaga pero ensemble siya. Lahat kasi stage actors ang kasama namin. So yung talagang nakagawa ng
full length na movie, I guess. So, di ba parang nandito talaga sa showbiz, masabi mong, okay, nakikilala mo lagi, nakakasama mo lagi sa serye. Kami ni Cedric Juan. Tsaka si Iana. Bakit? Lahat stage actors. Ano, in audition yan? Bakit na? In audition yan. Bakit ako ignore yung role? Title role? Audition. Tapos kaya ginawa ang Agapito, kasi gusto ni Arvin matry munang madirect si Nor bago mag-Ria. Si Agapito kasi nandun si Nor. Yeah. Miss Mia, can you give us a background of the lead cast nitong Renoir? So yung bata, yun. First time. First diba? time. First time. Parang nag-short film dati. Pero first time niya ngayon mag-full length. Mag-full length. Ang kilala, si Lily Frankie. Yun yung kilala. Siya yung bida na, ano ba yun? Shoplifters. Meron siyang show ngayon sa Netflix, yung Tokyo Social Climber, parang gano'n. And he's famous. Famous siya sa Japan. Na si Lily Frankie. Tsaka pati sa ibang bansa. Famous siya sa ibang bansa. Is it part of the requirements ng CAN? Kaya na international actress? Hindi naman. Hindi naman. Kasi like Noor, like for example, Noor, hindi naman siya Hindi kilala. naman eh. In fact, wala silang pakialam. Oo. To be honest. Hindi nyo consider na kung walang Filipino. After Renoir, no, it's a completely Japanese film. Japanese sila, sa kanila kasi talaga yun eh. Naghanap lang sila ng co-producers. Ang maganda kasi, pag nandun ka kasi sa Cannes, pwede kang bumili doon ng pelikula, pwede kang magbenta ng pelikula mo, tapos pwede kang maghanap ng gusto mong maging ka-co-produce. So yun yung nangyari sa amin. Given marami kayong festival invitations ngayon, matatagalan ba yung commercial release dito? Or hindi naman. Kasi we are hoping nga for Q Cinema. And then, after Q Cinema yung commercial release. Yes. Pag-usap naman yung Q Cinema or kayo? Nanood sila. Nanood sila nung Cannes. So looking forward naman kayo sa Q Cinema. Kasi iba pa rin yung audience ng film fest. Yes. Kapag nag-start kayo sa film fest. Actually, after nung napanood nila yung movie, nilapitan naman kami ng Q Cinema. Like si Ed, no? Sabi ko, sa amin na yan ha. Sa amin na yan ha, sa Q Cinema. Okay, thank you. Na-consider nila. So yung Ria, syempre hopeful kayo na papasok siya sa main competition for next year. Yes. For the Philippines. At talagang Pinoy film. Pinoy talaga lahat, Pinoy. Sana. Pagdasal nyo. Pagdasal natin para meron tayong Pinoy. Ngayon, kasi ngayon, ang hirap meron silang, kunyari, kung ilang Southeast Asian films lang pwede pumasok. Meron gano'n. Basta ang hirap pumasok sa Cannes. Ang hirap. Paano siya ang category? Saan siya, pag sila meet sa? Wala. You can, kasi Cannes has four different festivals happening. The main competition, parang nag-lecture. Main competition has the official selection and then Uncertain Regard. Tapos meron din silang Cannes premieres, which is yung Magellan. And then merong Directors Fortnight na parang sponsored ng parang kanilang Directors Guild. Tapos may Critics Week na sponsored naman by their Critics Association. Tapos ACID, which is sponsored naman by mga distributors na France. So parang yun lang nga, dahil iba't iba silang festival, you have to submit 4 times. Magastos din yun. May entry fee ang bawat. Parang pag nag-asset ka, naglasal test, nag-OPCAT, you have to pay per test. So gano'n din. Per submission, you have to pay to submit. Yes. Guys, pero si Allen Bird siya, so hindi na siya nagbabayad. Yeah. Ay, hindi ko naman masabi yun. minsan we get a fee waiver, pero there are times na we cannot. So depende rin. Ayaw mo nang umarte, putos ka na lang. Hindi. Sa Ria. Actually ngayon. Ano siya, tattoo. Nakatattoo siya sa Ria. Punk kasi. Punk. Tungkol sa punk scene. Tungkol sa isang punk community. So yun, nakatattoo siya. Si Iana, ngayon, naka-pixie cut. Ewan ko, napakita nyo, naka-pixie cut. Tapos may mga magkaka-piercing siya. So, mama ka dyan? Oo. Yes. So, ano siya, nakaka-excite kasi... Present day. Yes, nakaka-excite kasi nung nag-look test kami, yung tinatuan ako lahat, hanggang dito, hanggang buong katawan.
So, after, nakaka-excite kasi first time akong tatuan. First time akong punk na gano'n. Oo, so ngayon, actually nakakatuwa kasi right after nung look test namin, diretso ako dun sa District 1, nangampanya ako. Nakita nila na, ha, nakatattoo ka na. Hindi, pelikula lang po to. So nakaka-excite. First time kong gagawin to. Then, sabi ko nga, sanay siyang mag-mother. Pero this time, mother siya ng isang punk community. So, ibang ano? Iba. Yes. Yes, tapos... Lifestyle movie. Yes. Oh, we cannot spoil it. Basta. Tapos, yung bukod dito, may ginagawa din akong isang movie pa na actually, nagpatong nga yung schedule ko. Kasi hindi, galing akong Cannes Festival, pumunta kami ng iba pang bansa, kakauwi ko lang 5 days ago. So, nagpatong yung schedule ko nung sinabit sa akin. Sige na, okay na, hindi na ako nagbasa. So, na-realize ko lang na bukas, may taping, may shooting ako, 2. Morning hanggang 2 p.m. o 4 p.m. andun ako sa RIA, yung punk nga kami. Tapos 2 p.m. hanggang onwards, nandun naman ako sa Imperfect, yung isa namang moving ginagawa ng Nathan na hopefully makapasok sa Metro Manila Film Fest. Tungkol naman sa Down syndrome. Tungkol naman yun sa mga batang may Down. Dalawa yung shooting ko bukas, so kakayanin ko to. yung directed by Sigrid. Yung actors, mga Totoong may Down syndrome. Yes. So yun yung gagawin namin. Si Andrea. Yes. So yun yung ginawa ko to. Ito talagang movie na to, kung ang RIA sa Cannes, intended namin na masubmit sa Cannes. Ito intended to for Metro Manila Film Fest kung makakapasa. I mean, hindi pa rin sigurado. Pero kung hindi, di palabas namin standalone. Di ba? As in RIA, RIA. And Tagalog ba? Yes. So, musical ba siya? No. Hindi. Pero may mga punk. Basta punk. Mundo ng mga punk Drama. naman. Drama. Ha? Music. Hindi ako kumakanta. Hindi, walang ganon. Basta iba, magugulat kayo. Okay, inisip kasi natin, pag sinabi natin punk, yung inisip natin yung pelikula natin dito na commercial. Iba, matindi dito kasi ito ay sa abroad. So iba ang tema. Ibang labanan. So nakita ko yung script. Okay. Yung ending dito, yung ending parang wow. Alam mo yung ang ganda ng RIA, ang ganda. Kahit yung Imperfect. Yung Imperfect din, kahit na dito namin intended for Metro Manila Film Fest dito, pero minake sure namin na pag nilaban namin abroad, like sabi ko nga kay Alem, mas marami kang kilala kaysa sa akin pagdating doon. Kasi siya matagal na, ilang years na ako. Ako kabago-bago ko lang ngayon. Sabi ko, tulungan mo kami mabenta abroad to. Maano sa mga film fest. So siya yung mag-ano sa mga film fest ng movie na to. Yung Imperfect. Kasi ibang klase ang Imperfect ha. Basta love story. Yung dalawang may Down syndrome. Basta ganon. Basta gugulatin na lang kayo. Gusto kaya nga sabi sa akin, di ba, last year topak kami ng Metro Manila Film Fest. Yung topak kasi, iba kasi yung topak, hindi naman pang Metro Manila Film Fest yun eh. Sa abroad yun eh. Ngayon, nung nagsabi na lang na Film Fest, sige, why not? Kesa, isabay na lang natin ng Metro Manila Film Fest, di ba? Kahit alam ko naman na hindi patanggap talaga yung action natin dito. But still, lakasan ng loob kasi kung hindi malakas ang loob mo, walang mangyayari sa'yo eh, di ba? So, pinasok namin ng Nathan yung topak, pero alam ko naman na ang Metro Manila Film Fest, family drama, pambata, horror, di ba? So sabi ko, okay lang yan, basta mapalabas lang yung Metro Manila Film Fest yung topak. Kasi meron din akong ibang nasa isip doon na ma-launch yung Nathan doon. Ang daming factor eh. So ngayon, gumawa kami mismo ng pelikula ang Nathan for Film Festival, Metro Manila Film Festival. Gusto nyo ng pambata? Check. Gusto nyo ng light comedy? Check. Gusto nyo ng family drama, pampamilya? Eto, buong-buong. So, sana makapasok. Kung hindi, walang problema. Basta... Sa Cannes ba, as producer, financially rewarding?
anong nagiging? Prestige. Aside from Prestige and Prestige and ngayon kasi first time akong nakagawa ng movie na kasama talaga sa Cannes Film Festival. So ngayon naman binibenta nila sa palabas ng Japan, palabas ng France, palabas ng ganito. Sabi din nila sa amin, kami dito sa Pilipinas, 'di ba? So babalik sa iyo ang pera. Kung magkano tutubuin mo, that I don't know. Basta ako go lang. Then tsaka, ang maganda kasi dyan is, nakilala ngayon ng Nathan. So may ibang mga international films din na pag maghahanap sila ng co-produce, titignan nila ngayon ang Nathan na kung babagay sana at gusto nila makatrabaho. Yes. Plus nung nalaman ng ibang mga producers na the yacht scene was shot in the Philippines, ngayon, two people already contacted me that they want to set the film na may ganon sa Pilipinas. So, pwede pala sa Pilipinas. Yes. Kasi, may bubuga. Ang dami natin pwedeng ibuga. Hindi lang yung mga limited na nakikita nila. There's so much we can do. And yun yung proud ako na. Oo. Yes. Saka ngayon, like ako din ngayon, as Nathan, like yung mga co-producers namin na talagang kilalang producers sa France, sila Fran, di ba? Si Fran sa Singapore. So, sila na yung nagsasabi din na, gawa tayo ulit. Yung nilalapit, unlike yung first time kong punta doon, second time parang ako pa yung nangangapa, di ba? Parang, alam. Ngayon, merong mga foreigners na, mga producers na nag-a-approach sa Nathan. So, nakakatuwa. Kahit Korea, kahit Japan, Switzerland, meron ng ganon. So, yun naman yung talagang makukuha mong, masasatisfy ka dun sa mga nangyayari. So, pili ka lang din talaga. Kuha ka kung sino yung mga magagaling. Sino yung, alam mo na nandun ka sa kanya. So, yun. Baka itong, you can start a new chapter sa ating yung image ng Pilipinas sa world market, hindi yung poverty pornography lamang. Like what you're saying, mayroon tayong mga yate, mayroon tayong magagandang lugar. Baka pwedeng yun ang new face of the Philippines in the world market. A lot of the filmmakers now, ganun yung mga younger filmmakers, yan yung mga tipong film na ginagawa. Actually, yun ang nagiging image ngayon. Yung sa amin sa part namin, kasi like yung mga ibang producers, Asian. Sila, di ba? Sila CN, sila Yulia, Indonesia, sila even Lorna T, yung may mga sinabi abroad na nakikita nila na kaya pala. So bumibilib sila. So excited ngayon silang pumupunta dito at mag-produce. Let's produce. Gumagano na sila. So slowly, hindi biglaan yan, but slowly, sabi ko nga kami ni Allen, sa maliit naming kakayanan, paraan, makakatulong slowly. Alam mo yon, abroad. Alam mo yon. So, yun ang ginagawa namin. At again, yun na nga, thankful ako kay Alem kasi andyan talaga siya. Yung, alam mo yon, hindi natakot na tulungan ako, turuan ako, at pakilala ako. Alam mo yon. So, yun, kami ngayon nagsasama. Yung RIA, anong location? Anong milieu? Punk scene. Punk commune. Anong location? In the Philippines? Ano ito? Parang, I guess, middle class. Yeah. Lower middle class. Actually, community. Basta, maganda siya. Hindi pa lang namin talaga masabi, pero magugulat kayo kasi ibang klaseng atake nag-build kasi ng bagong mundo. Magbe-build si Arvin ng mundo na hindi pa natin nakikita. Kasi when you say punk, sometimes negative yung impression. Pero ito, iba yung... iba talaga. Kasi pinapunta kami. May immersion Nag-immersion kami. Meron silang tinatawag na food not bombs. Na parang charity nila na magpapa-concert sila sa punk, pero tinutulungan nila yung mga bata, nagpapakain sila. Food not bombs. Bombs as in bomba. Ha? Hindi. Sila lang. It's a community. It's a punk community. Dito as in existing. So doon din ako nagulat kasi iba yung, di ba? Iba yung tingin natin sa punk, gano'n lang yung headbang, di ba? Iba pala. So, so sabi ko, food not bombs. Tapos meron siyang binibenta. Para saan to? Ito yung ginagawa namin para sa mga bata, para makapagpaaral. Kasi may coloring book, may tinuturuan sila mag-color, nagluto sila.
Tsaka iba yung ano nila, tulungan nila pag alam nilang kailangan mag-aral yung isa, iba yung sakripisyo nila sa isa't isa. So, yes. So, may punk pa ba? Yes. Meron pa. Punks natin. Gusto ko yung pasok yun. Si Mabel na upo na So, ito, ano namin, isasabit namin abroad, hindi lang kan, kung saan-saan, ganun lang yun. Basta important, hindi muna dito. So, at least importante, slowly nakakabuo na tayo. Tulungan na lang talaga eh. Alam mo, tulungan talaga tayo mga Pinoy. Maniwala kayo, maging open lang sa isa't isa. Okay, Tulungan lang nila. Anong tulong ang binigay sa inyo ng gobyerno? Okay na kami, masaya na lang kami. So maganda rin na si Allen sabi, earlier, ikaw, ano ba pwede mo i-share? Wag na. Okay na. The fact na may presence sila sa Cannes helps us eh. Yes. Yeah. No, kasi that also, doon kami nag-meeting, nakikita yung mga tao. So, pag may nagtatanong sinong mga producers na kakausapin, yung mga tao ng FDCP nire-recommend kami. Nagsiset sila ng appointment for us and then making us meet other producers. Yung ganun, yung presence nila. Yes. Tsaka training ko, nandiyan na siya eh. Yung training ko rin, marami sa mga training programs ko was from them. Yung presence. Ikaw, Ibiang, wala kang gusto sabihin. Presence nga nila nandyan. Pero hindi kasi ako naman din kasi nag-produce ako sa Nathan. Buo naman ako yung nagpo-produce ng sarili ko eh. So wala akong problema sa ganon. Pero syempre, di ba, susuportahan ka, why not? Susuportahan ako, why not, di ba? Pero bukas kami. Oo, bukas kami. Okay naman, wala kaming problema. So, pero anong sinuportahan ng FDCP daw? Ano yung sinuportahan? Ang FDCP, nandun naman kami, like nandun kami sa, makikipag-meeting kami, may booth kasi sila doon. So nandun kami nakikipag-meeting, si Allen, ganon. Tapos ako naman, kalat-kalat ako doon pag may market kasi bumibili ako ng mga movies eh. So pupunta ako sa mga booth nila, ganon naman yun. So ano ang pag nasa Red One at Agapito? Sa Agapito, meron sila. Sa Agapito, they flew two of the crew. Even Ali, they flew 2 of the crew members. Tsaka ako naman, yung Nathan naman, honestly, yung Nathan, pag yung dire-diretso na tungkan, tinext ako ni Direk Joey, sabi niya, meron kang dalawang badge dito na makakapasok sa lahat. So, nalibre yun. Okay, thank you. Thankful ako sa FDCP. Kasi mga rin yun, 400-500 euros yung isang badge. Mahal yun. Nasa 25,000, no? Okay, 400-500 euros. 400-500. Yun. So, yun, ganun naman. Gusto yung malaman kung may pera, binigay. Yun naman talaga yung gusto yung malaman, wala talaga. Hindi, kasi tawag yan, meron kami iba-ibang producers. Ganon. Pero yung pagiging, Sylvia, sabi ni Direk, may badge ka dito, 2 for Nathan, para free kayo. Meron ako mga kasamang iba, syempre hanggang doon lang sila 2. So, nagbili naman ako ng iba. Pero, alam mo yun, yung booth nila, FDCP, welcome kami doon mag-meeting. So, yun naman, okay na yun. Huwag na tayong pumunta sa negative at huwag na. Kasi, gaya ng sabi ko, tulungan na lang tayo. Doon tayo sa positive. Tulungan tayo kasi nakita namin ni Alem na kaya Kaya talagang umangat natin. Tsaka, yun talaga kaya gusto ko mag-international co-pro. Kasi, dati nakikilala, kunyari, si Dolly, artista, siya lang, di ba? Pero imagine ngayon, like, let's say, Carlo Manatan, he's a go-to editor for Southeast Asia. You have the Malaysian film that won in Critics Week, yung Tiger Strike, siya yung director. Yung nanalo sa autobiography na nag-Venice, siya rin yung editor. Alam mo yun, nakikilala yung editor natin, nakikilala ang mga cinematographers. Yes. Siya nakikilala ang mga cinematographers, yung PD, like ngayon, si Wami, kinukuha ng isang Singaporean film. Thanks to International Co-Productions, we are helping each other. Malaking bagay yung dapat hindi lang nila lang yung co-production, collaboration natin sa ibang mundo, ibang producers abroad. Kasi diyan mag-start lahat eh. Yan mag-o-open lahat.
diyan tayo mapapansin na ang Pinoy pala hindi marami pa palang kayang gawin at capable sila, reliable sila at magagaling sila. Like ngayon nga dahil nangyayari nga sa Renwa. Ito kwento ka lang yung Renwa. Japanese, di ba? Super organized. So like 2-3 months before the shoot, gusto nila may plano na. Hindi ganun mga Pinoy. Di ba? Hindi tayo ganun. So talagang di ba, wait, wala pa 3 months. Tapos 2 months, wala pa rin. So 1 month, okay, tsaka na kami nagsisimula. So takot na sila na may mangyayari. Panik na panik sila, ganyan. Tapos pagdating nila dito, wala, tawa lang kami ng tawa, yung sobrang light, lahat maayos, na-achieve lahat. Tapos ang reaction nila, pwede palang maging masaya. Pwede pala yung ganito. So, natututo kami sa kanila, sa Japanese, natututo kami. At the same time, sila din, natututo din sila sa atin doon sa ginagawang, ganito lang kayo magtrabaho, and yet kaya nyo mga Pinoy. So, na-appreciate din na kami nila, yung mga Pinoy. So, diba, kaya sabi ko, tulungan tayo, alam mo yon, slowly. Pero collab is the way to go. Oo. Yes, collab is the way to do it. Yes. Sylvia, wala akong pelikula na kayo ni Arjo naman magkasama. Wala muna. Iba pa si Arjo, iba pa ang nasa ano. Sino ang may ayaw muna? Ikaw o siya? Wala naman. Walang magandang script. Wala pa. Pero actually, merong ayoko i-preempt, pero meron na nag-pitch sa amin eksakto kahapon. Kaming dalawa, pero hindi pang dito. What do you mean? Ganon. Ayoko sabihin, art movie, art film. Parang ganon. Iba naman. So, sabi ko nga kahapon, yung nagpunta na director, ayoko sabihin kung sinong director, pero isa sa pinaka nire-respetong director abroad. Okay? Na parang wow, ang ganda naman ito. How I wish merong time si Arjo. Kasi ang hirap, di ba? Congressman eh. So, si Arjo, makakagawa lang talaga si Arjo ng pelikula pag bakasyon o alam mo, break sa Congress. Kasi yun lang naman yung time na nakakagawa siya talaga. And kasi live po to, gusto ko pong sabihin sa inyo, gumagawa si Arjo ng movie pag break ang Congress. Kasi sinasabihan siya dati na, laging sinasabi na congressman ka, gawa ka ng gawa everyday. Excuse me po, break po ang Congress. Para alam niyo po. Tsaka nung Moonglow, we match it with his schedule. With his shoot, we match it with his schedule. Minsan galing siyang session, pupunta sa amin, or pupunta siya sa amin, tapos pupunta siya session. So ganun yung in-schedule niya. So alam niya yung Congress, alam niya pag-artista. Kasi when in fact, nasa mahigit 10 shows na, teleserye, movies ang tinanggihan ni Kong Arjo dahil na hindi niya magawa dahil sa pagiging congressman. Tapos, di ba? Kaya, yun ang mahirap, Mel, yung schedule niya ngayon. Kaya sabi sa akin, 3 weeks yun na out of town kami dapat. Dahil 2 major na character yun eh. 3 weeks yun na out of town kaming mag-ina. So sabi ko, ako wala akong problema. Yung anak ko may problema. So hindi basta-basta kasi ayusin sa schedule niya. Pero soon meron. Sana na. Sana kung abroad, di ba? Kasi alam naman natin si Kong Arjo, yung mga projects niya hindi dito ngayon eh, abroad eh. Twice na nga siyang nanalong best actor sa Asia, di ba? So hopefully makapasok siya sa Cannes. Magandang material, magandang typing. Aling sa Moonglow, kay international film sa atin si Arjo? Hindi pa kami nag-aano pa lang kami, nagsasabit pa lang kami siya. So wala pa. Target na. Yes. Actually, ang gusto nga ni Isabel, ipakilala siya eh, diba? Sa Hollywood. Papakilala, gusto thankful din ako kay Isabel Sandoval kasi gusto niyang kunin si Arjo, gusto niyang ipakilala sa Hollywood, sa abroad kasi sabi nga niya sa atin na yung in-expect niya kay Arjo mas lagpas pa yung pinakita ni Kong Arjo. So sabi niya hindi ako mahihiyang Tsaka yung feedback ng mga nakapanood na kasi nagko-consult kayo sa mga tao, ang taas nung tingin kay Arjo. Wala lang siyang time. yung Hollywood ng mga kritiko, yung mga talagang famous na mga critics doon sa Hollywood, pino-forward sa akin ni Isabel yung mga komento na nasi-single out talaga si Arjo sa komento na
wow, itong aktor na to, ibang klase. Sino to? Saan to? Pinoy ba to? Kasi mukhang hindi siya Pinoy eh. So, humahanga sa kanya. So, excited din kami. For Mundo. Kasi nagko-consult kami. Ganon yon, pati yung Renoir, ganyan. Plan 75, pinapapanood mo sa mga to give feedback. Like, so, how do you feel about it? Masaya, di ba? Sabi ko nga sa kanya, sabi ko nga kay Arjo, kung hindi ka congressman, naku. Ang taas, ang layo na ng narating mo sa showbiz. Nag-congressman. Kaya wala, yun ang gusto niya di suportahan, respeto. Nandun yung passion niya. Nandun yung passion niya sa nandun yung passion niya lagi. So, kinikilig ka ba na parang in the future Hollywood actors? Actually, hindi ako maging sinungaling na pinangarap ko yun. Kasi yun naman talaga yung goal namin When in fact, before nung nag-congress siya talaga, before siya tumakbo, balak na naming pumunta siya abroad, balak na naming kunan siya doon ng titirhan, audition siya ng audition, doon ka mag-focus. Huwag ka na dito, audition ka ng audition. Okay na yung plano namin, biglang tumakbo. Okay. Yun talaga, sabi, wala kaming magawa doon. Pero yun yung plano. So ngayon, paano niya gagawin yun? Di ba? Congress siya. Dito nga lang, magsushoot siya dito, hirap. Kasi Monday, Tuesday, Wednesday, nasa Congress siya So, ang Thursday, Friday, Saturday, nasa Disney ko siya. Sunday, kay Maine yun Diba? So, ang hirap. Kaya sabi ko sa kanya, gusto mo mag-Hollywood, give up mo yung give up mo yung... Pero dream din niya yun. Dream niya yun. Nung umpisa, dream niya yun talaga. Kaso nga, inagaw siya ng politics. So, ang dami-dami niyang shows ngayon na tinatanggihan. So, who knows baka after itong film na pa rin? After 3 years of battle. Diba, hindi natin alam ang buhay. Hindi natin alam. Malay ba namin makapag-red carpet kami? I'm sure kayo lahat nagulat din. Kasi ang dami nag-text sa akin, bakit nasa red carpet ka? Artista ka ba? Producer ka ba? Bakit as main competition yon? I mean, diba? And nakaka-proud kami, nakaka-proud, sabi ko nga Alim, nakaka-proud kasi sanay tayong, diba, ang huling nag-rampa doon si Dali. Na hindi din Filipino film yung kasama niya, di ba? Iba siya, nakapag-rampa siya. Yes, yung Triangle of Sadness. Si Jacqueline lang yung bukod tanging Pinoy, di ba? Kay Direk Brillantes. Tapos, this year, parang, Alim, tayong dalawang Pinoy producer. Whatever it is, Pinoy pa rin kami. At collaboration, sabi mo nga, that's the way to go, di ba? Parang collaboration na yun. Dun sa film, Renoir, kayo? Equal participation ba kayo? Are you a major producer or a minor producer? We are called co-producers. So equal. Yes. You are equal producers. Yes. Hindi kami yung nagbigay lang dito ng ganito lang. So, at ang masaya nga doon, yung sabi namin, nagbigay kami, nagkipag-co-prod, at natuto kami. Kasi nagtrabaho kami mismo sa pelikula. Hindi man ngayon kami, ang importante, hindi kami nakapasok dun kasi walang magandang diretsahan, wala kaming magandang material na project natin, Pinoy film talaga, wala wala kaming mapasok pa ngayon. So, hindi basta-basta makapasok doon ng ganun-ganun lang na pelikula madala kasi hindi ka talaga pwedeng matanggap doon. Kailangan talagang ibang klaseng pelikula, maganda pagkagawa, kilala yung director, alam mo yun? So ngayon, hindi ako makapasok ng Pilipino muna, hirap. Di sige, magpakilala tayo. Meron ditong nag-offer na Japanese production sa amin. Di pumasok tayo dito. So nakilala kami as producer, Filipino producer. Same, Banana. Japanese ang gumawa, nakipag-co-prod ang France, which is sila Christophe. Nakipag-co-prod ang Spanish based sa Singapore, si Fran. So, umangkla kami lahat sa Japanese movie na to. Tapos, lahat kami nakapag-red carpet. So, nakilala yung production. Pag sinabi mo dun sa kana, Daluyong to, Nathan, meron kaming record doon na meron kaming Renoir na nakapasok sa main competition. Tsaka pinag-aaralan namin kung paano. Yes. Like they said that they made sure there's a French distributor na may ganito, na may ganyan. You lay the foundation. Pinag-aaralan namin. Kaya rin natuwa ako sa kanya. Kasi, willing to learn, open to learn, nakikinig.
Hindi, kasi sabi ko sa kanya, Alem, kung aktingan, tuluan ng luha, kaya ko yan, master ko yan. Di ba? Kung about pagiging aktor, master ko yan. Eh, ang producer, bago ako eh. So, kaya ako nagpunta ng Cannes, bago ako mag-produce dito, gusto kong matuto, gusto kong maging master dito. So, kailangan akong mismo sa sarili ko, aminin ko na wala akong alam. Kasi kung pupunta ako sa isang giyera at sasabihin kong, ay, alam ko at marami kunwari akong dalang bala para sa giyera na yan, eh, papalpak ako. Uuwi akong lumaan. Uuwi akong walang mangyari. So, ang pinaka-the best na ginawa is, aminin sa sarili na wala akong alam. So ngayon, merong isang Alem na nakilala ko na nung una nga, suplado, hindi ako pinaniwalaan, pero nung second time, sabi niya, ay seryoso. Kasi nga, based naman din sa experience yan na ang daming magsasabing, Alem, produce tayo, tapos wala naman, ako siya. So, siyempre... Alam mo ba yung mga ginawa ni Alem before ka nagpapagano sa kanya? Yes, alam ko. Aware ka sa mga trabaho niya? Kilala ko naman. So, ngayon, ang tawag niya, kasi nga, meron nga nagsabi, gusto mong producer? Ganyan, na Pinoy, yan si Alem, ganito yan, ganyan yan, blah, 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 blah. May nag-feed sa akin kung sinong Pinoy. So, ano lang, usapan lang. Sabi ko, okay, suplado, produce tayo. So, di ba? Nakagano lang siya talaga. Okay. Yung sabi ko, ako naman parang, suplado talaga to. Hindi talaga hindi talaga So, kaya seryoso ka? Oo, parang, pinapaniwala, mukha naman ako seryoso, Alem. So, nagkita kami, yun nga, the following year, nandun ako, sabi ko, libre pa ako mag-produce tapos doon siya nagsabi, seryoso. Kasi sabi nga niya, merong mga producers, marami doon na sisipot ngayon, makiksasabi, produce talaga ganyan, tapos the following year, wala na, siya lahat. So, yun nga, sabi niya, bumili ba ko sa'yo? Tapos meron din nagsabi sa akin, alam mo yan si Alem, suplado yan, ganyan. Sabi ko, talaga? hindi mo ako, Diyos ko, suplado numero 1 sa mundong to, asawa ko. Sanay na ako doon. So, yun yung nag-build kami ngayon. Ano reaction mo sa sinabi niya? Well, hindi ko naman dinideny na. Actually, yun, nung sinabi niya sa akin yun, sabi ko, nabasa niya, I was trying to have a poker face, pero hindi pala. Poker face? Pero akala niya poker face, nakalimutan niya na artista ako. Natrabaho kong magkunwari. I mean, di ba, different roles yun, di ba? Kaya kong magbasa. Kasi, imagine, first time kami in-introduce, ang unang bukang bibigyo sa hanapan mo ang pelikula magkakan. Wow! Nakakadiretso! And sabi mo, I've been doing this for so many years. And then, hindi... Ito yung bago. Ang hirap. So, yung pinagagalingan ba ng Alem, mga negative experience mo sa iba? Of other people. Alam nyo naman sa showbiz. And yun na nga, ang daming detractors, ang daming maninira. Actually, hilahan pababa. Kaya sabi ko, Alem, huwag tayong maghilahan pababa. Huwag tayong mag-inggitan, huwag tayong magselosan. Yung power mo bilang producer at yung akin naman din, yung kakayahan. Collab tayo, tapos tuloy-tuloy lang natin to. Huwag tayong makinig sa mga distraction, huwag tayong makinig ng ganun. Basta, maaabot natin. This year, nagulat kayo lahat, nag-march kami. Pero kasi, red carpet kami. Hindi lang naman, they didn't do it out of nowhere. They distributed Monster. I mean, sinong mag-distribute ng isang Japanese film na Cannes winner, pero Japanese film? Alam mo, hindi kikita. Diba? Na posible kita. Doon talaga ako napabilib na doon ako nagseryoso na, okay, seryoso sila. Yes, kasi like sa akin din naman, ang akin is hindi ako, of course, masarap kumita. Why not? Masarap kumita talaga. Pag sinabi, kumita ka ng 200 million, 300, o nag 1 billion ka, masarap kumita yun, di ba? Pero like sa akin, inisip ko na yung pagpuproduce ko, pinlano ko talaga na kailangan kunin ko muna lahat ng tiwala nyo. Na pag sinabing Nathan, maganda talaga. May talaga, level up talaga. Image mo, art house producer. Yes. Art house na pumupunta, nung una kasi Monster, di ba, nagtotoo pa? Kaya namang ma-break yun na hindi naman lahat art house producer. Kasi art house movie, kasi hindi rin kikita akong ganun eh. Pero at least, yun ang una kong ginawa, Monster. Why? Para, akala nyo ba kinuha ko lang yun dahil gusto kong kumita? Alam kong hindi kikita ang Monster. Pero kailangan kong mag-build ng image na if it's from, sabi nga dapat, if it's from Nathan,
Sabi nga ni Ate Ces, alam nga, if it's from Nathan, it must be great. Yun ang sabi ni Ate Ces Quesada. Dahil doon, ginagamit ko. Nung pinakilala ko siya kay Lily Frankie, she's the producer, she distributed Monster in the Philippines. Sobra siyang, tapos ayun, best friend, niyala na siya. Bida si Lily, sikat yun sa Japan. Sabi niya, really? Tapos, tuwang-tuwa siya. Ngayon, sabi nga niya, nandun kami sa Cannes. Kami lagi, kasi si Lily hindi Japan lang na Japanese. Marunong konti, pero hindi. May translator pa siya. Tapos ngayon, kami nasabi ni Alem sa akin, aba, best friend na kayo. Ikaw lang kinakausap pa. Siya lang yung kinakausap. Tapos inimbita ka, di ba? Inimbita ako, go to Tokyo, blah, 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 blah. So meron kaming date ngayon ni Alem. Punta kami in Tokyo para puntahan namin si Lily. Biyang magiging full-time producer ka na talaga? Hindi, gusto ko rin umarte, no? Meron ngayong dalawang meron ngayong dalawang film na pinroduce ng Nathan, pero aarte na. Sa television? Television may offer na sa akin, pero natanggihan ko kasi sa kampanya at dahil nga dito sa Cannes. At dahil nga, meron din akong alis pa ng September, October, November, yung concert ni JK. Meron kaming Australia, Canada, meron kaming USA. So, hindi ko talaga maaano ngayon, hindi ko makukumit yung time ko sa teleserye na 3 times a week. Ay, tutur po abroad. Yes, meron na akong Canada. Ikaw rin producer, no? Yes. Ang dami niyang ginagawa. Dami niyang ginagawa, no? Hindi ka busy, no? So, itong last... Nagluluto pa yan, papakainin buong Sarap crew. pa ako, totoo. Biyang, itong last, balik na kay Arjo, itong last election, kamusta yon? Mas nahirapan ka ba? Or may marami ka natutunan itong last na election? Kasi parang tinhirap nung pinagdaanan doon. Hindi naman nahirapan. Okay naman. Pareho naman ang unang eleksyon. Okay naman. Hindi naman nahirapan. Talagang baba ka lang talaga. Kasi, di ba, bumalik yung mga dating mga kalaban, bumalik. Sa awa naman ng Diyos, na nakaya naman ni Arjo. Pero nung tinawagan ko siya, nakapasok kami sa Cannes, nag-house to house siya. Oo, actually problema ko pa nga yung Cannes kasi may kwento yun 3 years na ako nagka-Cannes na nandun lang, bumibili ng movies, tapos nagbibenta ng mga pelikula o series. So itong pang 4th year ko, this year wala akong balak pumunta ng Cannes kasi wala kaming palabas wala kami sabi ko meron pa namang mga pelikula na nabili natin, hindi pa napapalabas ng ng Nathan. So yun na muna. Okay naman, kontento muna ako. Biglang sabi niya, Bian, nakaka-Cannes tayo. Oh my God, sabi ko, election. Ang opening May 13. May 12 ang botohan. So malalaman pa lahat, busy yun, May 12, malalaman sa 12, 13 kung talagang panalo si Kong Arjo. So hindi ako nakaalis. Sayang, di ko nga naabutan yung impossible si Tom Cruise, di ba? Kasi 13 sila opening Sila Angelina Jolie, kasi andun sila ng 14, so hindi ko sila naabutan. 15 ako umalis, so 16 ako dumating. Yun lang. Pero before, umpisa pa lang, andun na ako kung kailan ako walang balak mag-Cannes, dun ako nagkaroon ng red carpet. So sabi nga niya, ba't hindi ka pupunta dun? Maka-red carpet ka, main competition to, sayang. So kailangan ko talagang pumunta dun. Dapat wala ka rin balak next year. Wala din akong balak next year Hindi, wala talagang balak next year kasi hindi man ako maasa Actually, ganun din ako. Sinabi ko rin this year, I will not go to Cannes until I have a film. Ayun, nagkaroon, yes. So, yun, meron kaming trabaho ni Alem, magtutulungan kaming dalawa para kahit paano, umokay yung daluyong, umokay siya, umokay ako. Ganun lang naman. Basta positive lang lahat. Ganun lang. Ano yung role ni Ray Atayde ngayon sa Nathan? Siya ang CEO. Active siya ngayon kasi nakapanganak na, medyo 8 months na yung anak niya. Active na siya, unlike nung buntis talagang hindi. Alam mo yung isa sa mga nabibilib ako, ang galing-galing niya mag-book. yung tiniran namin sa Gifu, siya yung nag-book. Yung tirahan sa Cannes, siya yung ang galing niyang mag-organize din. Si Ria ngayon ang nag-aayos, let's say, mga schedules din sa shooting. Nandiyan din siya. Ngayon nakatutok siya talaga sa Imperfect. Ito namang sa atin, saan kami nakatira, anong ganito, anong gagawin, saan kakain, lahat yun. Tsaka yung mga, basta, ang dami niyang ginagawa na, ang galing-galing niya, forte niya yung sasabi ko, bagay ka maging boss, bagay ka maging CEO. Pero Miss Silvia, ano yung challenge ng investor na tulad nyo na involved sa isang foreign project?
Kung kikita. Kung kita, parang ganito din, sa pelikula din natin, kung kikita, di ba? Sugal din. At saka yung can, we didn't know rin, I mean, nakalay yung foundation, pero at the end of the day, walang assurance na makapasok. Parang dito nga, din sa atin, mag-produce ka man dito. Itong imperfect na gagawin namin for Metro Manila Film Fest, hindi namin alam kung papasok ba talaga, di ba? Kasi ang dami-daming, dami-daming entries. Tapos, kung kikita, sugal din, gano'n. Pareho lang doon. Ang kagandahan lang abroad, like, kasi ipapalabas siya, hindi na kami maghahanap ng distributor doon. Diba? Tama? Hindi na kami maghahanap kasi yung can producer namin, sila na Japanese, sila na mismo magbebenta doon. Yung French na producer, po-prod namin, sila na magbebenta doon sa kanila. Sila na magre-release. So kami dito sa Pilipinas. Sa Q-Cinema. After Q-Cinema, lalabas siya after Q-Cinema. And then, kasi sabi niyo kanina, ang dami niyong ginagawa. Kasi yung pagiging lola. Ayan, doon tayo tablado. Kasi nagdumating talaga kampanya for 2 months and a half? So every day, bihira ko makita yung bata. Tapos pagbalik ko, 3 weeks ako sa Cannes, dumating ko 5 days ago, nakita ko lang siya the other night, nakita ko lang siya kagabi, sinadya ko siya talaga si Sabino dun sa bahay. So hindi ko talaga weekly nakikita dahil sa sobrang daming tao, pero nililet go ko yung pagiging ganon kasi si Sanjo at si Ria sobrang focus dun sa mga bata sa anak nila Sila muna, sila magpapalaki, sila bahala dyan. Basta sabi ko sa kanilang dalawa, pag naglakad yan at natuto magpabili yan, humanda kayo dahil kaya kong kunin yan. Humanda kayo, akin ang anak niyo. Tsaka daming pasalubong. Sa kanya na talagang mapasalubong. Yung pagpunta ko ngayon ng Europe, pagpunta ko pa lang ng Doha pa lang, stopover pa lang. Tapos sabi ko, maganda to kay Sabino. Tapos bilang sasabihin ko, ay, nakalimutan ko, may bunso pa pala akong si Chubby. May ganon. So, sabi nga nila, mas marami ng pasalubong ngayon sa Sabino. Doon na lang. Kaya sabi ko kay Sanjo at kay Ria, humanda kayo pag naglakad yan. Huwag kayong maniniwala pag sinabi yung bawal ng tsokolate. Huwag kayong maniwala sa akin pag sinabi kong hindi ko pinakain ng tsokolate. Pero syempre, hindi naman OA. Pero, di ba, ganun ang mga lola Pag sinasabi nila, naku, OA naman tong lolang to, hindi sumusunod sa magulang. Sino bang lola at lolo na sumusunod sa mga magulang na pagbawal? Lalo na pag iiyakan ka ng apo mo. Di ba? Sa totoo lang, real talk. May mga rules po ba sila Ria? Hindi pa sila nagsasabi ngayon sa amin. Hinihintay naman namin mag-asawa. Kasi pag sinabi naman nilang, mami, bawal yung ganito, ibabawal. Like kung allergy yung bata, di ba? Bawal shrimp, alam mo na ibibigay mo. Yun ang susundin namin. I post ng picture. Like, bawal post ng picture. Hindi ko pinopost. Tapos gusto ko mag-post. Pinapaalam ko sa kanila, Ray, pa-approve mo nga to. Pwede ba to i-post? Ay, mami, nakita yung side ng ganito. Okay. Si Sanjo, ayaw, mami. Nire-respeto ko yun. Yun naman yung... At naiintindihan ko yun. Kasi ang daming nagsasabi, bakit maarte na hindi ipakita. Kasi po nang babash kayo, pati bata, inosente, pinagbabash nyo. Ang dami ng bastos ngayon. Sorry, diretsahan. Na pati bata, binabash, kawawa naman yung mga batang walang alam. Pero syempre, ikaw din na magulang ka, paano ka talaga? Mapapaaway ka. So sabi nga nila, kasi mapaaway, wag na lang, amin yun Ay, respeto natin yun. Tsaka, pero isa lang po sasabihin ko sa inyo, napakagwapo ng apo ko. Naman. Pinaghalong Ria, pinaghalong Sanjo. Cute to. At Arjo na puti. So, bawal puti, ho. Tatanggap ng mga endorsements for babies. For sure kasi may mga offer. Ay, oo, may offer yung bata. May offers yata. May inoperan yung bata. Pero sa kanila yon, parang ayaw, nire-respeto natin yun. Sila nanay, lola lang ako. Si Arjo tsaka si May naman, anong mga plano din nila? Pinapabayaan kong dalawa, wala pa, hindi ko kinakausap kasi gusto nila ngayon i-enjoy mo na yung buhay nila. Kasi like si Arjo sabi, ma'am, ayusin ko muna ang dapat kong ayusin, tsaka kami mag-anak. O di okay, bahala kayo. Kasi hindi na namin pinag-uusapan. So plano talaga na huwag muna mag-baby? Huwag muna sa ngayon. Pero hindi ko alam kung kailan. Basta sinasabi lang 2 years. O di next year meron na. Hopefully. Diba? Basta bigay ko sa kanila yun. Pero may plano rin yata silang gumawa ng film together. Alam ko wala. Alam ko ang pinitch kasi, actually originally ang pinitch sa akin ni Sigrid, hindi imperfect. Hindi imperfect. Ang in-offer sa akin ni Sigrid, isang movie ko at ni Angel Aquino.
na pagsasamahan namin. Kaso nga, yun yung silig na may short film kami sa Cannes na pinalabas kami ni Angel na about lesbianism. Tama ba? Yung mga lesbian, mga ganon. Sabi ko, ay, nagawa na namin to ni Angel when in fact, maganda yung movie na ginawa namin ni Angel. Pinapa-full length ko kay Direk Arvin yung script kasi ang ganda talaga. Gusto ko yung script. So sabi ko, hindi ko matatanggap yan dahil meron na kami ni Angel. Tapos, pangalawa niyang in-offer is Arjo Main. Sabi ko, naku, huwag mo nang i-pitch sa akin, ayaw pa ng dalawa magsama. Kahit i-pitch mo sa akin kung ayaw ng dalawa, wala. So, pinakita lang din niya sa akin. Alam mo, 2016, meron kaming ginawa ni Alem na project, pero walang gustong mag-produce. Walang nilakas na loob mag-produce. Sabi ko, bakit? Basta, ganun. So, pinakita niya sa akin. Sabi ko, bakit wala? So, pagkita ko, honestly, pagtingin ko, yung kung sinong mga bida, ay, honestly talaga, sa totoo lang, yung totoong reaction ko napamura ako. Sabi ko, napamura talaga ako. Tapos, nung bumuka ang bibig, nag-dialogue na yung mga bida, sabi ko, akin na yan, ipoproduce ko. Si Direk Sigrid din. Excuse me, hindi rin siya naniwala. Palagi akong hindi pinapaniwala. Hindi rin siya halos naniwala. Kahit yung Renoir team hindi rin sila halos naniwala kasi sabi niya 2016 to, inalok ko to sa lahat ng mga karamihang producers at when in fact, meron isang malaking production, inalok niya tong Imperfect, umaayaw. So, nagulat daw siya, parang totoo ba to? Ipoproduce ba niya na hindi niya in-offer, sinabi lang niya sa akin, tapos biglang boom, akin na. Why not? It's about Down syndrome. I mean, this is the right time for us na i-open naman yung utak natin at puso natin sa mga person with Down syndrome. So, sabi ko, akin na yun, i-produce ko yan. So, yun. So, namin yung trailer. Very interesting Yes. Mga actors, paano ba pin-audition niya yun? Yung nakita niyo trailer was the 2016 one of them passed away na. Yung bidang lalaki. So, kailangan namin maghanap ng bidang lalaki. In that teaser yung babae doon, anak ni Matthew Mendoza. Yung dating actor. Yeah. But of course, dahil nga iba ng age and then ibang age, so they recasted. Sorry, ano lang yan? It's a teaser at that time. So ang tawag niyan, ang nangyari ngayon yung mga nagpa-audition kami, ang dami namang nag-audition. So, cute, maganda, maayos, magagaling sila, maniwala kayo sa akin. Yung nag-look test kami, lahat ng staff sa likod, first time nilang nakita. Umaarte, umiiyak sila lahat. So, what more sa big screen na ang ganda ng storya. So, hindi ko muna sasabihin ko sinong cast. At ang gagaling ng mga cast ko, oh my God, Imperfect. Ang gagaling ng cast ko, oh my God, ang gagaling. Hindi pa. So, this month din. Ang panlaban ko dito, honestly, hindi kami, mga artista. Yung mga big stars ang mga nakukuha ko dito ng mga support. Pero support lang kami. Ang mga bida dito, ang mga person with Down syndrome. At maniwala kayo, baka hindi nyo kami mapansin. Mapapansin mo man kami, pero yung mga bida, oh my God. Mayroon pa ba ilang Down syndrome din? Hindi yung dalawa lang? Meron pa. 10. So, sobrang basta, excited ako. Magaling yung lalaki. Basta, manggugulat na lang kami. Hindi pa. Nag-look test na, okay na. Okay, bukas ang first day. So, hindi ko ilalaban dito yung mga cast na mga artista, cast na yung mga big stars na sinasabi ko sa inyong bida ko. Hindi sila, of course, malaking tulong yun. Ang laking tulong nun. Pero hindi sila yung front ako. Hindi sila yung mas alam namin lahat. Excuse me, yung kinuha ko sila, sinasabihin ko, hindi tayo ang bida dito, hindi tayo ang mabebenta dito, ang ibebenta ko, ito sila. I mean, sila yung bida, sila yung iaangat. Ang mga bida ko, ang mga panlaban ko dito. At ang gagaling nila.
Yes, kung matatanggap, Metro Manila Film Fest, kung magkatatanggap, kung hindi, di standalone tayo. Kaya naman, maganda yung movie. Actually, si Alem na naman ang magbebenta niyan abroad. Si Alem. So, long time collab na kayo talaga? Long time collab na kami. Forever na. Kami ni Alem. Okay na kami ni Alem. Ako, Daluyong Studios. Bilang taga Mandaluyong ako. Well, tsaka Daluyong, di ba, parang tsunami, big waves. Making big waves internationally. Paano mo na-build yung image mo sa Cannes? Naging ganun na prestigious? No, it's not in Cannes. I mean, hindi mo siya mabibuild doon. It's really building your career period. Diba? Simula ko, Cinemalaya. I'm very grateful for Cinemalaya. Saan mo sinimulan yung... Dapat doon pa lang. Nung simula pa lang, the type of films that you're doing. Tapos, I started working with other companies. Collaborating with other people na mas may alam sa akin, mas kilala. Tapos when I work on their project, tapos makikilala ko, parang gano'n. Ano yung pinaka-significant na ginawa mo na napansin ka talaga sa Cannes? Parang may pag-alin, alam nila na ano yung trabaho. Actually, because yung Plan 75. Because I worked in Plan 75 with them. Pero before that, syempre, the Japanese, saw my other films. Yung iba kong mga ginagawa. Yun, DY, Larawan. Involved dito sa Plan 75? Ako rin yung Filipino, kasi may Filipino character doon eh. May Filipino character doon. Okay. Dapat big name Filipino actress ang ililipad namin, pero pandemic. So we had to find a Japanese Japanese-based Filipino. Oo. So you pala. Oo. Pina-interview yun? Oo, tapos yun. Kasi una, tinatanong lang nila kung may kilala ba akong Filipino community sa Tokyo, mag-o-observe si Chie. So yun ang inorganize ko. For her to observe. And then later on they asked that they need help in casting, funding, etc. Then, doon ako nagpo-produce. Back-to-back main competition na director? Yun, hindi pa main. Uncertain, side section. And then, parang ganon, parang you build nga the filmography. So, namin siya sa Director's Fortnight? Hindi. Uncertain Regard. Miss Sylvia, curious lang ako, gaano kalaki yung nilabas niyong pera sa collaboration niyo with the Japanese production? Tama lang. Ano yun? Is it bigger ba sa pag-produce ng local films natin? Kasi doon meron kaming kakulab eh. So mas malaki pa rin tong dito sa atin. Kasi like imperfect ako eh. So mas malaki to kesa dito. Actually, sinabi ni Adam kanina, kung nakikinig ka. Wala ako sa interview niya. Pero para to take the challenge, ano yung mga considerations mo? Kasi syempre hindi biro maglabas ng pera, di ba? Especially kung hindi nagpapalabas sa atin, ang mga Filipino films sa atin ang hirap kumita. Ang sinasabi mo ba pati yung sa abroad na mga pelikula? Yes. Siyempre, yung mga magagandang proyekto, magagandang projects, di ba? Kasi like sa abroad, dun naman na ibibenta eh. Tapos bonus na lang dadalhin dito. Yun, ito, pumayag ako kasi ang dami namin producers na pwedeng ibenta ng Japanese producers sa kanila, pwedeng i-theatrical dun sa France, pwedeng i-theatrical sa Singapore, sa Malaysia. So, maraming platform, marami pa sa ibebenta ng, let's say, kung pwedeng mabenta ng Netflix o kung saan man, why not, di ba? So, pwede yun. So, with this one, winnable situation naman, kaya... Ito, I think, yes, kasi, di ba? Pero may mga movies ka na rin ba na medyo parang break-even lang or nalugi? Meron nga kumita na kami. Meron nga, actually bago lang kasi ako, so diba sa pelikula, alam naman natin pag pinalabas ngayon, hindi ka agad makukuha. Like pag nag-invest ka, 3 years after mo pa makukuha yung pera mo. Like ito, kailan natin makukuha pera natin dito, Allen, pwedeng mabalik. 3 years the most. Diba, parang ganun, 3 years. Tapos pa, and then constant. Yes, so ganun yun. So, kailangan 3 years, wag kang mag-expect. Kumbaga parang binangko mo lang yun. Mababalik. Ang kikita pa. Pag kumita, di kita. Pero alam mo yun, so, and since lakasan ng loob. It's a family business. Si Rhea ba and si Arjo nagbibigyan ng monetary shares nila? Ay, hindi. Wala yun sa yun. Sa amin yun. Pero, pera din nila yung ginagastos namin. Mag-asawa. Kasi husband, gano'n ka-supportive? Meron ba siya mga hindi ang films
Oo. Meron Oo, kami kailangan yun. mag-pitch din sa kanya. Mag-pitch din sa kanya. Pag sinabi niya, pag meron siyang tanong na hindi nasasagot, aayawan niya yun. Saan galing? Saan kukunin yung pera? Bakit ganito? Mas matindi yun kesa sa akin. Mas kaya mo pa akong papasukin eh. Yun, businessman yun eh. So alam niya ang numbers. Na-experience Mas ko yung matindi. sabi yung suplado. Na-experience ko nung first meeting. Kita niya. Sino Oo. talaga finance niya? Si Papa Art. Oo, pag sinabi niyang hindi pwede yan, ayaw ko. Okay, kahit gusto ko. Pero ang nakakatuwa sa kanya, iba kasi siya tumingin. Diba? Hindi siya galing showbiz eh. Businessman So, siya eh. so ako rin na-appreciate ko yung mga tanong niya kasi kahit ako napapaisip ako. So, nasi-shoot yung involved kayo. Pupunta kayo. Oo, nagpunta kami sa Japan ng 1 week. So, tatahi-tahimik ka. Tahimik lang ako, di ba? Wala akong sinasabihan. Wala nag- Nagulat ka rin ba nung red carpet kami? Ang daming actually nag-text eh. Tsaka bawal kami mag-post. Hindi kami pwede mag-post ng Wala pictures kang namin doon. kilala. May involvement ka dyan. Gulat Wala. ka na lang. Gulat ka na lang na meron na akong nag-red carpet. So, ang dami. Ano ba yan? Artista ka ba? Ganun. Wala. Kasi bawal talaga. So, Kailan pwede ba? nag-post na kami. Nung ano na, nag-premiere na. Nung premiere na. Pwede na. Pero before and during di talaga. So, yan ngayong naranasan mo na ang San. What's next? Kan pa rin. Siyempre dito, ano na tayo dito sa Pilipinas? Tayo